Ang sumpa ng lumang pasyon. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, may isang grupo ng kabataan na nagdesisyong magbukas ng isang lumang simbahan na halos 100 taon nang nakakandado. Ang simbahan ay kilalang kilala sa lugar, ngunit hindi dahil sa mga banal na misa, kundi dahil sa sumpang mga balot dito. Ayon sa alamat, minsan daw ay may ginanap sa simbahan ang isang pasyon noong Semana Santa. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Isang babaeng taga-baryo ang nakakita ng kanyang asawa na nakikiapid sa ibang babae. Sa kanyang galit, pinaslang niya ang asawa gamit ang isang matalim na krus sa mismong harap ng altar. Mula noon, isinumpa ang simbahan at hindi na ginamit muli. Isang gabi, naglakas loob ang mga kabataan na pasukin ang nasabing simbahan. Gamit ang mga kandila at flashlight, dahan-dahan silang pumasok sa loob ng madilim at makalumang gusali. Pagpasok pa lang nila, nararamdaman na nila ang bigat ng kapaligiran. Tila ba pinapanood sila ng hindi nakikita ng kanilang mga mata. Ngunit itinuloy nila ang kanilang paglalakbay at sa gitna ng simbahan, nakita nila ang isang malaking krusipiyo na nakapitin sa altar. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang babae mula sa grupo ang biglang napatigil at napako ang tingin sa krusipiyo. Ang kanyang mga matay tila walang buhay habang unti-unti siyang lumalapit sa altar. Nandito siya. Nanonood siya sa atin, sabi niya sa kanyang mga kasama. Sinubukan siyang hilahin ng kanyang mga kaibigan, ngunit tila ba napako siya sa hig at hindi makagalaw. Habang naguguluhan ang lahat, biglang bumukas ang mga pinto ng simbahan at narinig nila ang tila pagdaing ng isang babae. Isang malamig na hangin ang dumaan at mula sa dulo ng simbahan, nakita nila ang isang punting anino ng babae, duguan at may hawak na krusipiyo sa kanyang kamay. Ang babae ay walang mukha, ngunit maririnig ang kanyang mga hagulgol. Sinubukan nilang tumakbo, ngunit tila ba lahat ng daan ay nagiging masikip at hindi sila makalabas. Isa sa kanila ang nagdasal ng malakas at biglang bumagsak ang krusipiyo mula sa altar. Nang mahulog ito, nawala ang babae. Ngunit naiwan sa kanilang mga isipan ng tanong, bakit tila may mga aninong nanonood sa kanila mula sa kadiliman ng simbahan? Simula noon, hindi na muling pumasok ang sino man sa simbahan, takot sa sumpang nakapaligid dito. Ang hiwagang taglay ng balete tree. May isang malaking balete tree na nakatayo sa gitna ng isang liblib na barangay sa Quezon. Kilala ito bilang puno ng mga engkanto at maligno, at sinasabing sino mang magtangkang magputol o magpakialam sa punong ito ay susumpain. Sa loob ng maraming taon, walang sino mang naglakas loob na lumapit sa puno maliban kay Mantonio, isang matandang taga-baryo na palaging kinukutya ng mga tao dahil sa kanyang kakaibang paniniwala. Ayon sa kanya, minsan daw ay may isang batang lalaki na naglaho sa ilalim ng balete. At simula noon, hindi na siya umalis sa tabi ng puno, tila nagpapantay sa mga susunod na mangyayari. Isang gabi, isang grupo ng mga construction worker ang ipinadala upang putulin ng puno dahil sa planong pagtayo ng kalsada. Kahit pa napakaraming babala mula sa matanda, ituloy nila ang trabaho. Nang magsimula ang pagpuputol, may narinig silang kakaibang tunog mula sa balete. Parang mga boses na nag-uusap. Ngunit binaliwala ito ng mga tao. Nang lumalim na ang gabi,
napansin nilang unti-unting nawawala ang mga kagamitan nila. Nawawala ang kanilang mga lagari, pako at kahit ang kanilang mga ilaw ay tila humihina ng walang dahilan. Isa sa mga trabahador ang nagpasyang pumasok sa ilalim ng balete para hanapin ang mga nawawalang gamit. Ngunit nang tumapak siya sa lupa, tila pa pumigay ang lupa at lumubog ang kalahati ng kanyang katawan. Sinubukan siyang hilahin ng kanyang mga kasama, ngunit tila may humihila rin sa kanya mula sa ilalim. Pagkatapos ng ilang minuto, tuluyan siyang nawala. Naghanap ang mga tao, ngunit bigo silang makita ito. Kinabukasan, bumalik sila sa lugar kasama ang mga pulis, ngunit ang kanilang natagpuan lamang ay ang mga punit-punit na damit ng nawawalang trabahador, nakasabit sa mga sanga ng balete. Mula noon, walang sino man ang nagtangkang galawin ng puno. Nanatili itong nakatayo, tila nagpapantay sa mga tao at tuwing dapit hapon, sinasabing maririnig mo ang mga boses ng mga taong kinuha ng puno. Humihiling na sila'y palayain. Ang multo sa Clark Air Base. Ang Clark Air Base sa Pampanga ay kilala hindi lamang sa kasaysayan nito bilang base militar ng mga Amerikano, kundi pati na rin sa mga kababalaghan at paranormal na aktibidad na nagaganap dito. Matapos ang pagsabog ng mga pinatubo noong 1991, iniwan ng base at maraming gusali ang napabayaan. Ngunit hindi lamang ang mga lumang gusali ang nanatili, pati na rin ang mga multo ng mga sundalong nasawi at mga residente na namatay sa loob ng base. Isa sa pinakasikat na kwento ay ang tungkol sa isang hospital ward sa loob ng Clark na sinasabing pinamamahayan ng mga multong sundalo. Ayon sa mga security guard at trabahador na nagbabantay sa base, marami sa kanila ang nakakita ng mga kakaibang pangyayari sa ospital. Isa sa kanila ay si Mang Ben, isang veteranong gwardya na matagal nang nagtatrabaho sa lugar. Kwento niya, isang gabi habang nag-iingkot sa lugar, nakarinig siya ng mga yapak sa pasilyo kahit siya lang ang tao sa gusali. Hinabol niya ang tunog at sa kanyang pagtataka, nakita niya ang isang sundalo na duguan, nakasuot ng lumang uniforme militar at tila naniligaw. Nang lapitan niya ito, biglang nawala ang sundalo na parang bula. Binaliwala niya ito nung una, ngunit paulit-ulit na nangyari ang ganitong mga insidente sa ospital. Minsan pa nga, naririnig ang mga boses ng mga sundalong nag-uusap o kaya mga tunog ng kagamitan sa loob ng operating room na tila ginagamit kahit wala naman taong pumapasok doon. Minsan, isang grupo ng mga paranormal investigators ang naglakas loob na magsagawa ng pagsisiyasat sa ospital. Gamit ang kanilang mga kagamitan, nakahuli sila ng mga kakaibang tunog, isang babaeng umiiyak, mga sumisigaw na mga suwatang sundalo, at mga yabag na dumadaan sa pasilyo. Sa huling bahagi ng kanilang investigasyon, isa sa kanila ang nakakita ng isang aparisyon, isang sundalo na tila naniligaw at hinahanap ang kanyang mga kasama. Maraming naniniwala na ang ospital ay puno ng kaluluwang hindi matahimik. Mga kaluluwang iniwan ng gyera at ang trahedyang dulot ng bulkan. Simula noon, hindi na muling ginamit ang ospital at itinuring itong isa sa pinagmumultuhang lugar sa Pilipinas. Ang babae sa Balete Drive. Ang Balete Drive sa Quezon City ay kilala sa mga alamat at kwentong kababalaghan, lalo na sa mga kwento ng pagpapakita ng isang misteryosong babae
na sinasabing multo ng isang dalagang nasawi sa isang malagim na aksidente. Ayon sa mga kwento ng mga taxi driver at mga motorista, sa kalaliman ng gabi, may babaeng nakaputi ang damit na nagpapakita sa kalsada. Minsan, bigla siyang tumatawid o kaya'y nagpapasaklolo. Isang gabi, si Mang Edgar, isang taxi driver na bumabiyahe sa Balete Drive, ay may nakasakay na babaeng nakasuot ng puting damit. Nakita niya ito sa gilid ng kalsada, tila basang-basa sa ulan at nakatingin sa kanya nang may lungkot sa mga mata. Huminto siya at pinasakay ang babae sa likod. Nang tanungin niya kung saan pupunta, tahimik lang itong tumingin sa bintana. Sa kabila ng kanyang pagod, naramdaman ni Mang Edgar na may kakaiba sa kanyang pasahero. Napansin niyang sobrang lamig ng loob ng kotse. At nang subukang makipag-usap muli, hindi ito sumasagot. Nang makalayo na sila ng ilang kilometro, tumingin siya sa rear mirror at laking gulat niya, wala na ang babae sa upuan. Ngunit ramdam niya ang lamig na hangin sa likod, parang may presensya pa rin doon. Natakot si Mang Edgar at agad na tumigil. Lumingon sa likod at nakita niya ang basang markang iniwan ng babae. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muli nagbiyahe si Mang Edgar sa Balete Drive kapag 10 oras ng gabi. Marami na rin na nagpatotoo na nakakakita sa parehong babae, nakasuot ng puti, maputla at tila humihingi ng saklolo. May mga nagsasabing ito'y kaluluwa na isang babaeng pinasalang sa lugar noong dekada 50 at simula noon hindi na matahimik ang kanyang kaluluwa. Ang trahedya sa Laperal White House. Ang Laperal White House sa Baguio City ay isang lumang mansyon na kilala bilang isa sa mga nakakatakot na lugar sa lungsod. Itinayo ito noong panahon ng mga Amerikano at ayon sa kasaysayan, naging saksi ito sa ilang malagim na trahedya. Sa kasagsagan ng World War II, sinasabing ginamit ng mga Hapon ang bahay bilang base at dito raw nagganap ang mga matitinding pagpapahirap at pagpatay sa mga sundalo at sibilyan. Isa sa mga kilalang kwento tungkol sa Laperal House ay ang kwento ni Rosa, isang batang babae na nakatira doon sa bahay kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa mga kwento, si Rosa ay madalas makitang naglalaro sa labas ng bahay. Ngunit bigla siyang nawala ng hindi inaasahan. Ilang araw matapos mawala si Rosa, natagpuan ang kanyang bangkay sa likod ng bahay at sinasabing pinatay siya ng mga sundalong Hapon. Simula noon, maraming mga bisita at trabahador sa bahay ang nakakakita sa multo ng isang batang babae, tila naglalaro, tumatakbo sa paligid ng bahay. Isang gabi, isang grupo ng mga turista ang naglakas loob na mag-overnight sa loob ng Laperal House. Hindi pa man sila nakakapasok sa bahay, naramdaman na nila ang bigat ng enerhiya, parang may mga matang nagmamasid sa kanila. Sa gitna ng gabi, habang natutulog sila, biglang may narinig silang iyak na isang bata mula sa ikalawang palapag. Nang sundan nila ang tunog, nakita nila ang isang batang babae na nakaupo sa sulok ng isang madilim na silid. Nang lapitan nila ito, bigla itong nawala at ang iyak ay naging malalim na hagulgol ng isang matandang babae. Kinabukasan, isa sa mga turista ang biglang nagkasakit ng walang dahilan. Ayon sa mga paranormal expert, posibleng dinapuan siya ng isang masamang espiritu mula sa bahay. Simula noon, hindi na nila muling binalikan ang Laperal House. Ang mga ganitong kwento ang naging dahilan kung bakit tinagurian ang Laperal House bilang isa sa pinakapinagmumultahang bahay sa
sa Baguio. Kahit ngayon, ginagamit na itong tourist spot, marami pa rin ang nagsasabing nararamdaman nila ang kakaibang presensya sa loob ng bahay. Mga multong hindi pa rin matahimik at patuloy naglalakbay sa pagitan ng dingding ng lumang mansyon.